Magandang umaga sa ating lahat. Assalamualaikum. Ngayong araw ay August 12, 2021, Huwebes. Narito po tayo para isagawa ang ating Regional Coconut Day kasabay sa ating celebration ng 35th National Coconut Month na may temang negosyanteng magniniyog, kaagapay tungo sa maunlad na ekonomiya. To formally begin our program, may we ask the presence of our Almighty to do our opening dua, to be led to us by Mr. Moharis M. Taib, to be followed by the singing of the national anthem, AVP. Tuminay mo naman tayo lahat at manalangin ng bawat. Alauni asli lakum amin ya rabbil alamin. Fadlillahi sultan rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna warfa'na. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bansang Albo ng Pilipinas. Okay? So mga to, pwede na po tayo umupo. Ayan, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Good morning! Ayan po. So, muli, ito ang ating 35th National Coconut Month at ang Barn Regional Coconut Day. So, para po sa paunang mensahe, narito po ang ating PDO4, si Sir Dato Manong Pendi, para sa pagbubukas ng ating programa. Sir? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My courtesies to unang-una sa ating Regional Manager, Marina D. Wahab, ang Regional Manager ng PC Region 12, Regional Manager Bong Corpus, at sa kanyang kasama si Provincial Manager ng Sultan Kudarat, si Ma'am Maraming salamat sa pagdalo.
Sa ating miyembro ng academe na nakikita ko diyan, mga taga-MSU, wala yata ang CSU. And then from UP Agricultural School, nandiyan din po. Sa ating mga coconut farmer leaders, sa ating mga processors, mga miyembro ng Maguindanao Coconut Industry Cluster, ang ating provincial manager ng Maguindanao, Abdulaziz Gaman, at ang ating provincial manager ng PCL Lanao del Sur, Mr. Kadafi S. Ubadan, at sa kanyang mga kasama. Mga kapwa ko empleyado ng Philippine Coconut Authority, mga nanggaling po sa government sector. Andyan po ang miyembro ng MTIT ang nakita ko. At sa lahat po na nandito sa araw na ito, uulitin ko, I greet you all in the Islamic way of greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pagdiriwang po ng National Coconut Week ay nagsimula noong 1987 nung pinirmahan ng late President Corazon Aquino ang Proclamation number 142 kung saan idinideklara ang August 24 to 30 bilang National Coconut Week. So magmula noon, 35 years ago, nandito pa rin tayo para i-celebrate ang ating Coconut Week. And for the first time, ay magkakaroon tayo ng Regional Coconut Day sa ngayong araw na ito po. Mamaya po ay pag-uusapan natin kung ano na ang nangyari sa ating mga pinag-usapan natin noon sa mga stakeholders forum natin noon. Bibisitahin po natin kung ano na po ang nangyari. Ano na po ang mga updates or status. Mamaya rin po ay i-present sa atin ng ating regional manager ang ating draft Regional Coconut Farmers and Industry Development Plan, na kung saan katapos po ng presentation ay magkakaroon po tayo ng workshop bilang as a way of consulting you stakeholders dito sa ating proposed Regional Coconut Farmers and Industry Development Plan as mandated by Republic Act 11524 or the Coconut Farmers and Industry Development Act of 2020. Pinirmahan po yung pinirmahan yung batas noong March 11, 2020. Para po sa hindi nakakaalam, ang RA 11524 ay mas lalong kilala bilang the Coconut Levy Fund Act. Sa wakas, magagamit na rin natin ang ating coconut levy. So doon po sa workshop, napaka-importante po sa amin ang inyong mga inputs para po ma-finalize na po natin ang ating Regional Coconut Farmers and Industry Development Plan. So yun po, sana po magstay kayo hanggang mamaya. Sana po ibuhos niyo kung ano ang inyong makakaya para mapaganda po ang ating Regional Coconut Farmers and Industry Development Plan. Hanggang doon na lamang po. Maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, maraming salamat po, Sir Dats. Ngayon naman ay i-acknowledge natin yung ating mga participants na nagsidalo ngayong araw. Mula sa, of course, unahin natin yung mga Farmer Leaders Organization. Nandyan ang mga representative ng Maguindanao Coconut Industry Cluster. Si Sir Panganda Tanggote, maraming salamat po. Si Sir Ahmad Kasan ng Iranon Agri-Producer Cooperative. May mga dumalo din nagmula sa civil society organization from Cattabanga,
in the person of Ma'am Baidito and Miss Rim. Salamat po sa pagpunta. Nandito din po ang mga nasa government side sa Ministry of Trade, Investment and Tourism, Miss Anisa. Maraming salamat. Nandito din ang mga representative from the academe. We have Professor Nicolano, Engineer Atong, and Engineer Declaro. Maraming salamat po. They are from Mindanao State University, Maguindanao. Andyan din po ang ating mga farmer producers na pinaka-partner natin dito sa industry na ito. Si Mr. Lidasa ng Amerson Palapa, si Mr. Salib ng Palanguwa SCFO, si Mr. Silo ng Badak MPC, si Ma'am Anisa Socor ng Haro Farms Producers Cooperative sa Lanao del Sur. Nandito din si Sir Alamin Sarif ng Muti CFO. Nandito rin po ang mga representative ng UP Agricultural School Multipurpose Cooperative na si Sir Magdo Gonzales. Nandito rin siyempre yung ating recipient ng Coconut Hub Project sa Iranon Coconut Corridor Hub Group, represented by Mr. Muhammad Abbas, Sir Mox, thank you. At mga, of course, ang mga taga-PCA from PCA Lanao del Sur sa pamumuno ng Acting Division Chief Sir Kadafi Gubaten at ang mga kasama niya. Ang PCA Maguindanao sa pamumuno ni Acting Division Chief Abdulaziz Yaman. Nandito rin po, we have a special guest today na nagmula pa sa General Santos City, ang Regional Manager ng PCA 12, si Sir Danilo Bong Corpus, RM Bong Corpus. Salamat po. Andyan din po ang kanyang Acting Division Chief, si Ma'am Emily Elot. Ma'am Lorion, salamat po sa pagpunta. So ayan po, at we're still expecting more na darating ngayon. So that's in total we have 15 and counting. So 15 participants excluding PCA. Okay? So we're waiting for the rest, pero itutuloy pa rin natin ang programa. Ngayon naman po ay papakinggan natin ang mensahe ng pinaka-head ng PCA BAR. Walang iba kundi ang ating Regional Manager, si RM Marina Wahab. Maraming salamat, Lester. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Maraming salamat unang-una sa inyong lahat dahil nagpagod kayo at you dedicated this time para po magsama-sama tayo ngayong araw dito sa ating Regional Coconut Day for calendar year 2021. Sa lahat ng mga binati ni Lester kanina, yung ating MC, nagpapasalamat kami sa inyo at sana ay huwag kayong magsawa na magtulungan tayo dito sa ating pagpapaunlad sa coconut industry ng BARN. Lalo-lalo na sa ating mga kanya-kanyang mga probinsya. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Unang-una, nagpapasalamat din tayo sa Allah Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala, dahil sa kanyang kagustuhan ay natuloy ang ating affair na ito. Ngayon po, nasabi na rin po ni PDO4 Operations Head Mr. Datomanong Pendi kung ano po ang gagawin natin ngayong araw. Titingnan po natin kung ano ang ating draft pa lang ito ng Regional Coconut Farmers Industry Development Plan, dahil ito po ang ating isasubmit sa national team para po mabuo ang Coconut Farmers Industry Development Plan na magiging basihan kung paano gagamitin ang pera ng coconut levy na ngayon ay pakikinabangan ninyo, mga coconut farmers na nag-contribute 1970s, ilang taon na yun? Over 40 years ago, para maipon ang perang ito at ngayon ay pakikinabangan ninyo bilang mga proyekto, hindi cash ha, walang cash. Bilang mga proyekto at tulong
para sa lahat ng coconut farmers, tenants, and farm workers as long as naka-register sa National Coconut Farmers Registry System. Kaya tulong-tulong din tayong ipaalam natin sa ating mga kasamahan, sa ating mga probinsya, na ayusin ang pagre-register na para makinabang tayo sa mga biyaya ng Republic Act 11524. Mayroon po tayong magiging bisita, although sa Zoom lang siya mag-a-attend. Ang ating kataas-taasang opisyal ng PCA, si Administrator Benjamin R. Madrigal Jr. Ipapakilala ko po sa inyo, ipapakilala ko po siya sa inyo. Siya ay naging pinakamataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines at nagsilbi sa Armed Forces of the Philippines ng 38 years. Marami po siyang master's degree both abroad at dito sa ating sa Pilipinas. Marami rin siyang sinabihan ng mga associations na kinabibilangan ng mga matataas na opisyal. Siya rin ay recipient ng maraming awards, kagaya ng Outstanding Citizens Award of Los Baños, Laguna. Siya rin po ay naging 2018 Alumnus of the Year Award sa 2018 Australian Alumni Excellence Awards. Binigyan din po siya ng Philippine Legion of Honor and the United States Legion of Merit na ipinagkakaloob sa mga opisyal ng sundalo na sadyang maganda o sadyang exemplary ang kanilang naging performance. Binigyan din po siya ng Exceptional Leadership Award as Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Ganyan po kasikat ang ating administrator ngayon. Dala din niya sa pag-upo niya bilang administrator ng PCA ang kanyang malawak na experience sa organizational leadership, strategy formulation, resource management, and stakeholder engagement. Nang siya ay atasan ng ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na mamuno sa pagpapaunlad ng coconut industry sa Pilipinas. Mahigit 1 taon pa lang siya dito sa atin sa PCA at itinalagan niya o siya ang prime mover ng pagkakandak ng stakeholders forum na sinasalihan ninyo bilang farmer leaders, lahat ng stakeholders, farmer leaders, processors, traders, and government agencies para po tulong-tulong natin pag-usapan kung paano natin pauunlarin ang ating industriya ng niyog dito sa ating mga lugar, sari-sariling lugar. Dahil din po sa kanyang pagpupunyagi, nagkaroon po ng award ang PCA na iginawad ng Institute for Solidarity in Asia's Performance Governance System. Pinagkalooban ng PCA ng Silver Trailblazer Award na kakaunting ahensya pa lang ang nakakatanggap. Ang PCA ay pinuri din bilang the first agency para magkaroon ng industry roadmap para sa niyog. Sa pagpirma ni President Duterte ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act noong Pebrero 2021, ay buong puso niyang tinatanggap ang challenge para i-supervise at siguraduhin na ang trust fund ay magagamit para sa kabutihan ng lahat ng mga magniniyog na maliliit at mga farm workers. Naririto po, atin pong pasalamatan at buong puso po nating it is our honor and privilege to welcome the Administrator of the Philippine Coconut Authority, Retired Brigadier General Benjamin Rasgo Madrigal Jr.
Opo, sir. Andito na po. Opo. Good morning. May buta kasama ngayon kung matula kayo ang parapato. Waalaikumsalam. Magandang umaga po sa atin lahat. Thank you Marina for the introduction. Although, napuput. Naputol na nga. Medyo stable yata yung signal. Napuputol. Marina? Okay na po, sir. Okay na po. Sige po. Okay. I'm sorry. Sabi ko nga po, ngayong buwan na to, if you will look at our schedule, we have conducted yung investment forum last week, August 4 and 6. Kung titingnan po niya sa aming social media account at saka sa aming website, you will see what happened sa investment forum. Nakapag tayo ng mga bagong teknolohiya, bagong mga produkto na nag-encourage ng mga investors tulad po ng Coco Wood. Meron na tayong ginagawa ngayon na Coco Wood, Coco Pallet, meron din Coco Cooler, at saka yung Coco Nets, importanteng technology, Coco Nets, dahil po sa ginagamit ito ngayon ng DPWH, yung GeoNets natin, galing sa ating bunot ng ating nyog. And ito pong iba pang mga produkto sa Coco Choir, At after ng investment forum, patatapos po kahapon 3 days, business to business matching. Nagkaroon po tayo doon ng mga 10 mga investors from international investors, plus about another mga 30 local investors, and we were able to connect itong ating mga investors dito sa ating mga producers at saka processors. I hope hindi pa naman po huli, marami pang ongoing pa ito sa tulong ng Department of Trade and Industry na ginagawa natin. And ito pong ngayon, other than this forum na ginagawa ninyo, sa end of the month, meron po tayong Coco Kwentuhan. Yung Coco Kwentuhan, dito po, i-discuss natin yung mga magagandang practices. The best practices sa mga coconut farmer organizations, sa mga LGU-led enterprises, may mga LGU-led enterprises na pwede nating sundan, gawing template para paano mapaunlad ang ating negosyo. Meron din tayong portion tungkol sa partnership ng private sector at saka ng mga farmers organizations. Ang intent po natin, pati yung ma-highlight yung mga kooperatiba na nagiging nasusustain at lumalago ang kanilang negosyo. Because ang tema po ng ating
celebration ngayon ay nakatuon o nakapokus sa ating mga magsasaka. Kaya ang tema po ay negosyanteng magsasaka. Hindi lamang taga-sulit ng mga raw materials, hindi lamang taga-benta ng mature nut, kundi maging makapag-process at saka makapag-produce dahil we have at tuloy-tuloy pa ang product development po natin. So hindi lamang copra, hindi lamang po desiccated coconut, marami pong mga produkto ngayon yung sumisikat, yung coco chips galing po sa shell, no? Marami pong namimili. So ang tema ko ay sabi nga gawing mga negosyante ang ating mga magsasaka bilang kaakibat o kaagapay ng ating pamayanan para sa maunlad na ekonomiya. And maliban po dito, nabanggit na kanina, no, nakikinig ako sa discussion na isa sa ayos ang inyong regional coconut plano na sinusundan paano mapapalago ang ating industriya. No, in-assess, eventually, ano ko po kay Marina na maibigay sa inyo yung ano ang naging findings doon sa assessment sa ngayon at ano ang dapat natin gawin upang mapalago ang ating industriya. Pero sa ngayon po, ang sabi nga, pinakauna mag-rehistro. Dahil sabi nga doon sa Coconut Farmers Industry Trust Fund Act, importante po na kayo ay nakarehistro sa ating Coconut Farmers Registry. Okay, habang inaayos natin yung technical issue, yun po, narinig po natin yung bahagi ng mensahe ni Administrator na marami na tayong mga isinagawang mga activities sa pagsisimula ng ating 35th National Coconut Month. Actually, pwede po natin mapanood ulit yung investment forum na isinagawa na makikita po natin yun sa PCA MRPD Facebook page. Pwede nyo po mapanood doon yung mga opportunities at mga produkto na nami-mainstream na sa local and international markets. Coconut-based lahat. One of the recent medical advancement is yung, kung narinig yung Coco Patch. Coco Patch ay isang bagong discovery ng isang Filipino, invention ng isang Filipino nurse kung saan kaya niyang i-heal yung third-degree burns. So nagmula lang siya sa buko, tapos meron silang ginawang processes. We have administrator na. Sige po, Administrator Benjamin, you can go ahead. Sir Lester, good morning. This is Zarina, staff of Admin Benji. He left lang para mag-record ng message para maintindihan naman ng mabuti ng mga kasama natin sa bar. Pasensya na po dun sa, medyo hirap tayo sa internet ngayon. So, magre-record na lang kami para maintindihan at tuloy-tuloy yung mensahe niya. Sige po. Salamat po. Sige po, Ms. Zarina. We'll be able to hear his message today po, Ms. Zarina. So, ayun po. Katulad ng sinabi, magre-record na lang daw po ng mensahe si Administrator para sa ating lahat and then we will hear it anytime today. So, sa pagpapatuloy, tinatawagan po natin ang aming Project Development Officer, si Ma'am Hachita Giani, para i-facilitate yung pag-review ng status of accomplishments. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh and good morning. So ayun po, last year nagkaroon din po tayo ng Regional Coconut Industry Stakeholders Forum na kinandak into 2 venues. Noong August 25, 2020 ay nasa Mafar Covered Court tayo at noong August 26 naman ay nasa DMM Catering Services tayo. So here are the summary of issues and concerns raised during the Regional Coconut Industry
Stakeholders Forum in collaboration with Mafar Barm and MTIT Barm. So let's continue. So ito po yung mga issues and concerns during the last year Regional Coconut Industry Stakeholders Forum. So una pong na-raise ay ang inclusion of 63 barangays in the areas to be served by PCA. So PCA has communicated twice to the PCA Regional Office, Central Office to include the 63 barangays in its future projects of PCA. So as soon as the proper turnover between Region 12 and BARM is completed, the concern was also transmitted to Secretary Dar through the RAPSI BARM Chairman on August 3, 2021. So nag-aantay na lang ng abiso po ang PCA BARM para ma-include ang 63 barangays sa region natin. So, niraise din po nila ang tungkol sa financial grant at ang lack of capital na ang recommended solutions are special allocation of funds from national government as grant and access to finance institutions or like LBP or UCPD. So, ang updates naman from PCA ay ang financial assistance for coconut farmers is provided under RA 11524 or actually known as the Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. So mamaya po i-present sa inyo ng ating regional manager yung tungkol po sa RA 11524. And through Agriculture Competitiveness Enhancement Fund din po, so may financial assistance po. So tulad po ng sabi ni RM, wala pong cash na ibibigay. So mamaya po i-explain yan sa inyo, ay i-present. So, na-raise din po ang tungkol sa funding for programs or activities from MAFAR. So ang recommended solutions po ay budget allocation for coconut farm diversification under high value crop division. So ang updates naman ng PCA ay intercropping assistance to be provided under RA 11524. So meron din po yan sa RA 11524 through the DA High Value Crops Development Project in collaboration with Mafar Barm. Next din po ang issue tungkol sa farmers do not have sufficient knowledge on mechanized coconut processing machinery and equipment. Ang recommended solutions naman doon ay more trainings on coconut processing and familiarization of machinery and equipment. So ang sabi po ng PCA conducts training the project recipients of machinery and equipment through the Kaanib Enterprise Development Project Community and Household Level Coconut Processing or KEDP-CHLCP project. So, pwede rin daw po kayo magre-request ng similar training addressed to PCA Region 14 Barm Management. Then, ayun po, more trainings provided din po under sa RA 11524. Insufficient training on coconut production and cultural management or GAP on coconut. Ang na-recommended solution po ay training on coconut management and practices. Another issue under capacity development ay ang lack of training on organizational development. So ang recommended solution yun, training or workshop for strengthening organizational structure. So ayon po sa PCA has been conducting training on good agricultural practices and coconut farming and organizational management to project recipients. So meron na kasalukuyang kinakandak ang PCA nito. So
So PCA will strengthen its communication and information dissemination activities to reach more farmers. It will also conduct regular coconut industry stakeholders forum in the provinces. So magkakaroon din po ang probinsya ng kani-kanilang stakeholders forum. Coconut farmers may request such trainings for consideration of PCA Region 14 Farm Management. So pag meron pa po kayong mga naiisip na kinakailangang trainings, pwede po kayong mag-request sa PCA Region 14 Farm. So yun po, meron din pong ipoprovide na mga trainings under RA 11524. So nabanggit din po dito na limited to none available value-adding facilities for cocoa-based products. Ang na-recommended solution ay put up new and upgrade existing facilities. We have installed 2 new coconut processing hubs in Ituan Parang, and the other one is in Bugawas, Datuudin, Sinsuat, Maguindanao, which can initially produce non-food-based products like premium white copra, raw charcoal, cocoa coir and fiber, coconut-based organic fertilizer. Eventually, when they perfect the production of these products, they will venture into food-based production like coconut water vinegar, coconut aminos, coconut water, VCO, coconut flour, and many more. So, another one ay the Shared Facilities Project under RA 11524 and the Kaanib Community Household Livelihood Coconut Processing Projects are designed by PCA to enable the production of coconut value-added products even at the village level. So, na-raise din po ang issue tungkol sa low price of copra. So, yung na-recommended solutions po ay establish coconut processing plant in Maguindanao and establishment of dual processing centers BCO, Palapa, desiccated and desiccated coconut. So, updates from PCA, coconut oil, just like any other vegetable oil, is dependent on the price of globally traded commodity in the world market. In addition, coconut oil accounts for 2% only of vegetable oils traded in the world market. This is why PCA is encouraging to increase our domestic consumption of our coconut products and byproducts to mitigate the low price of copra. So, ang ibig sabihin nun po ay dapat tayo pa lang ay gumamit na ng mga coconut products para makakontribute naman tayo or tayo mismo may consumption. So, in addition, PCA pushes the intercropping of cash and perennial crops in coconut farms to augment farmers' income. So, letter C, there are already 2 integrated coconut processing as what I have mentioned in province of Maguindanao. And another one, VCO processing plant to be established in province of Basilan. So, magiging 3 na. PCA is spearheading the increase of domestic consumption of coconut oil through the increase in biodiesel plant or the coconut methyl ester from 2% to 5%. So, nai-raise din po ang issue sa no or limited market for coconut-based products. So, ang recommended solution po dyan ay trainings for product development and promotion, standardization, and product quality development. So, another issue din po ay no buyer daw po for coconut coir. Ang recommended solution are market linkages. So, ang update naman po from PCA ay buyers from Agusan del Sur have been waiting our coir fiber and twine fiber production. In fact, they are willing to pick up our products. However, the processing plants in Maguindanao cannot supply the demand at present.
So, training and marketing support are provided for under RA 11524. So, naging issue rin po doon ang marketing of locally produced products or the value-added products. Recommended solution, accreditation or certification of locally produced products. So, update from PCA, due to limited capacity, PCA will request for collaboration between MPIT, AMAS MAFAR, and MOS Tibar to assist in the marketing and certification of locally produced processed coconut products. So, ayan po yung mga summary ng issues and concerns na may updates from PCA. So, maraming salamat po. Okay, so maraming salamat po, Jen. So, ayun po, na-discuss na natin yung mga agreements during the 34th National Coconut Month at saka yung Regional Coconut Day ng BARM last year, 2020. So, I hope na meron kayong nakalala or meron kayong na-pick up sa mga na-present kanina at subukan natin gamitin yon bilang reference sa mga workshop na gagawin natin mamaya. So, muli nagpapasalamat kami sa ating mga bisita, RM Bong Corpus, Ma'am Melon. Maraming salamat po sa pag-attend. May pupuntahan pa po kasi sila, kaya na mauna na lang daw po sila. So, habang ina-arrange natin yung isa pang presentation, mamaya po ulit magkakaroon tayo ng workshop at i-divide tayo by group. We will be given like 30 minutes to discuss and answer those key or mga guide questions. And then, ipipresent po natin siya together with the administrator mamayang hapon dahil babalik po siya. May aatenan lang siyang importanteng meeting din. Hindi niya tayo masasabayan na buong araw. Pero subukan po natin kontakin siya mamaya para makita niya yung ating output. Isipan ninyo. Dahil kami, iba siyempre ang isipan ng nasa gobyerno kesa kayo na talagang mga nagsasakang mga magniniyog at saka mga processors at saka traders. Lahat yan stakeholders ng coconut industry. Next, pangalawa. Itong pondong ito, iba ang pagkakabuo ng batas na ito. Hindi lang ibinigay sa PCA ang paggamit ng pondo. May sinasabi sa number 2, na implementing agencies. Ang pera, every year na i-release yan, ibibigay sa PCA at sa ibang implementing agencies na malalaman ninyo mamaya kung ano yon. Hindi hahawakan ng PCA ang pera. Ang pahawakan lang niya kung ano lang ang ini-allocate sa kanya. So next, pangatlo, ang batas din ang nagsasabi kung sino ba ang beneficiaries. Sino ba at paano natin malalaman na tama ang pagkakagastos sa pera? Nakaprovide na dyan ang sabi nga performance indicators, monitoring and evaluation mechanism. Next please. Ngayon, bakit ba ito ginawa? Unang-una, para madagdagan ang income at saka productivity ng coconut farmers na laging sinasabi na kung saan daw pinakamahihirap na probinsya, most probably ay mga coconut farmers daw karamihan. Bakit kaya ganon? Samantala, ang niyog, ang pinakapangunahing agricultural export ng bansa. Sino pala yung mayaman? Ha? Sino pala yung mayaman? Yan ang tanong. Pangalawa, upang makatulong sa pagbababa ng poverty incidence at makadagdag sa education at mabigyan ng social equity ang nangangailangan, yung mga marginalized, ibig sabihin, yung hindi masyadong nakakaramdam ng biyaya galing sa gobyerno. At pangatlo, upang baguhin at i-modernize, kumbaga, ang ano kasi ngayon sa agriculture, kailangan medyo industrialized. Gumamit na tayo ng makina. Dahil nga, kagaya sabi ko, kung noon, mag-present tayo, gamit natin Manila paper, ngayon ano ba tatawag dito? Projector na.
Ngayon, dapat makina na. Meron naman pang sungkit na di makina na. Ginagamit sa India. Yun ang dapat natin pag-aralan na ngayon at gamitin sa Pilipinas. Ngayon, nandiyan nababanggit din, kailangan nakapasok sa National Coconut Farmers Registry para makinabang. So, pakisabihan ng ating mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay na may niyugan o kaya tenant o kaya farm worker sa niyugan, mag-register na tayo para hindi tayo mapag-iwanan. Next please. Ngayon, ito ngayon ang mga kailangang gawin na itinatakda ng batas. Unang-una, ngayon, sinasabi sa batas, kailangan ng may farmers na representative doon sa PCA board. Lahat kasi ng mga plano, every year a-approve yan ng PCA board bago pwedeng i-implement. Ang farmer representatives ay pipiliin magmula sa mga organizations na existing. Kabilang na rin ang barn. Kaya lang tatlo lang. Isa sa Luzon, isa sa Visayas at isa sa Mindanao. So ngayon nakapagsabit na tayo ng ilang pangalan ba? Dalawang representative ay na kandidato para sa Mindanao. Isang taga Tawi-Tawi at isang taga Maguindanao. Well, inshallah, kasi botohan yan ng mga organizations, baka merong makuha sa atin. What is important is, we gave our representative. Pangalawa, lahat ng nakalista sa National Coconut Farmers Registry noong 2014 to 2018 ay i-update. Ibig sabihin, hindi babaguhin kundi aalamin kung buhay pa ba sila? Hindi ba nila ibinenta yung niyugan nila? O baka naman pinutol nila ang niyog, hindi na sila mag-niyog. Meron bang mga bagong bumili? Ganon. Yan ang updating. Kaya ngayon, busy ang mga taga-PCA na i-register at i-update ang lahat ng coconut farmers noon. After na ma-update ang mga nasa 2014 to 2018 registry, yung mga bagong farmers na hindi nakaregister noon, sila naman ang susunod na i-register. So hindi matatapos yan dyan. Tapos makikita niyo pangatlo, ang PCA din ang mga masiwa sa pag-produce ng Coconut Farmers Industry Development Plan. May timetable tayo hanggang 4th week of August lang. And panglima, itong Memorandum of Agreement with Implementing Agencies. Lahat ng agencies na binanggit sa RA 11524, makikipagmuha ang PCA kung anong trabaho nila at anong involvement ng PCA. Okay, so next. Medyo maliit. Pero yan lang, I would like to call your attention, dito lang sa may green ang background, na kasalukuyan, ginagawa natin itong consultation with the stakeholders para ma-develop ang ating Regional Coconut Farmers Industry Development Plan. Next please. Pakibalik. Please take note, kailangan mabigay kay Presidente before September 6 dahil yun ang deadline ng kanyang pagpirma. Hindi na raw pwedeng i-extend. Kaya nagmamadali tayo. Next please. Ano ang proseso? Una, consultation and planning. Ginawa na namin ito sa ibang mga agencies na dito sa barn. Pangalawa, nandito tayo, stakeholders forum. Pangatlo, ito naman hindi mangyayari dahil wala daw Provincial Development Council spot. Dito tayo sa pang-apat, Economic Development Council ng barn. Yan ay isang section or committee sa ilalim ng Bangsamoro Economic Development Council na siyang mag-endorse ng ating plano kung ano ang mabubuo natin para isubmit natin sa National CFIDP para masama sa plano. Kung hindi kasi tayo magsasabit, wala tayo sa funding. Hindi tayo makakasama. O next please. Mga ilang figures, just some statistics for your information. Sa Pilipinas, there are 3.5 million hectares ng niyog, out of which sa barn ay may 380,000 plus na niyugan.
Ilan ang namumunga? Kung sa the whole Philippines ay 339 million, dito sa barn ay more than 31 million. So mga 10% or 10% more or less ng population ng niyog ay nasa barn. Ilan ang production? Buong Pilipinas ay 15 billion, sa atin ay 1.6. Magkano ang value nito? 91.4 billion. 70% lang nitong in-export, yan lang ang value. Yung cost ng domestic na nauubos, hindi na cost yan. Sa atin ay 9.74 billion. Next. Ang farmers, ilan ba? All over the Philippines, may 2.5 million. Sa atin ay 206,393. Yan ang na-register hanggang 2018. Sa Pilipinas, buong country, 49% ay owners, 51% ay walang lupa o walang nyugan, ibig sabihin mga tenants sila and farm workers. At 92% ang sinasabing nasa below the poverty threshold, ibig sabihin nasa mahihirap na sektor. 79% ay may area na 2 hectares and less. Dito sa barn, 62, mas marami ang owners kaysa sa tenants and farm workers. 62% ay owners, samantalang 38% lang ang walang nyugan. Pero nagtatrabaho sa nyugan bilang tenants and farm workers. 29% lang ng ating mga lupa or coconut farms ang may area na 2 hectares and below. Ibig sabihin, mas marami sa atin dito sa barn ang may lupang mas malalaki. So next. Ito ang supply value chain. Ang ibig sabihin nito, ipinapakita nito saan ba nagpupunta ang nyug. Sa Pilipinas, kita ninyo ang dami niyang pupuntahan ng mga produkto. Magmula sa meat niya, ginagawang copra, yung shell, ginagawang charcoal, at yung coconut water may pupuntahan din. Tapos yung husk o yung bunot, meron din pupuntahan at may bago tayong mga produkto, yung sugar na galing sa coconut sack or sa daliday ng nyug. Makikita nyo ang daming produkto, no? Papunta sa domestic and foreign markets. Hindi pa bangko. Ayan. Okay, nakikita ninyo ang nangyayari sa buong Pilipinas. Ganyan ang produkto ng nyug. 85% ay ginagawa sa mga produktong yun. Samantalang 15% ay dito sa ibaba. Mga produkto na ito rin ginagawa for export and domestic markets. I-compare natin sa barn. Tandaan nyo yan ha. Tingnan niyo naman sa barn. Lahat ng may sulat na itim, yan lang ang produkto sa barn. Lahat ng hindi itim, yan ang sinusupply natin para masupply ng ibang region. Karamihan sa aming pag-aaral, 90% or 90 to 95% ng ating nyug ay pumupunta sa mga ibang regions like Region 11 sa Davao. Bakit? Nandun man ang oil mills. Nandun man ang mga activated carbon plants. Papunta rin sa Region 12. Nandun din ang mga oil mills. Papunta sa Cagayan de Oro, Region 10. May umaabot pa hanggang Cebu, Region 7. At siyempre, Region 9, Zamboanga. Yung mga kamag-anak natin, kasamahan natin sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, ay doon napupunta ang kanilang produkto. Anong binibenta natin? Hanggang kopra lang. Ha? Hanggang uling lang. Hanggang, ano yan? Yung walnuts, yun ang binibenta natin. At least yung husk, kahit papano, inuumpisahan na natin i-process dito. Sana ay maging full ang operation ng ating pagpaprocess ng husk through our 2 integrated coconut processing plants. Ginawa natin ang mga yan, tinulong natin para maipakita na dito sa barn ay meron tayong planta na dalawa nandito sa Maguindanao, sa Parang at sa Kawa sa Bugawas. Andito ang mga chairman nila, si Mr. Abbas at si Mr. Muhammad. Para magamit natin ang lahat ng produkto, magmula sa meat, maging kapra, or maging oil yan later on. Uling. Tapos, ang husk, gawin natin mga twine fiber and geonets.
Yan ang mga gusto nating mangyari dito para yung ating supply value chain ay madagdagan. Sa ngayon, ito ang ating sitwasyon. Binubuhay natin ang processors ng ibang regions. Okay? So, yan ang sitwasyon natin ngayon. So, let us proceed. Ito ang ilan sa mga statistics o tingnan natin. Ang barn ay suitable hanggang highly suitable sa niyog. Sa ibang lugar sa Pilipinas, merong mga lugar na hindi pwedeng tamnan ng niyog. Pero tayo dito, lahat ng probinsya, pwedeng taniman. At sa ngayon, 1/3 ng area ng barn ay tinaniman ng niyog. Ang annual na production, nasabi na natin, only 1.6 billion. Ilan ang ating processors? 3. Isa yung sinasabi ni Lester kanina, yung MC na yung sa organics. Nandito ang planta, pero inire-repack nila sa Manila. Dahil nandoon ang kanilang main office, main business office. Yun ang isa, at ang dalawa ay yung ating dalawang integrated coconut processing plants. Ilan ang coconut farmers na nakaregister lang? 206,000. Nitong pag-update natin na ngayon 2021, maraming nag-submit na bago. Kaya sabi namin, marami palang hindi nag-register. Ibig sabihin, sa tansya namin aabot pa yan ng between 300 to 400,000 ang ating mga magniniyog dito sa Pilipinas, dito sa barn lang. At ang association o organizations and cooperatives ay 160 lang ang active. Out of this, sa 160, 50 ang cooperative. Ang iba ay organization pa lang. Yan. So, sa ibang regions, libo-libo ang kanilang organizations. Dito sa atin, ay ganyan, 160 pa lang. Meron tayong mga organizations noon, pero tinanggal na namin ang mga hindi na operational or hindi na active. So, ito ang natitira na kumbaga, kahit pa paano ay nag-function as organizations. The next please. Pakitandaan ninyo para ipinapakita lang nito yung coastal areas, yung may pula, na pwede pang taniman ng niyog. Yun lang naman. At saka, pinapakita kung saan ang karamihan ng niyog. Kung saan maitim at green, yun ang karamihan na may tanim na niyog. Next please. Ipinapakita lang namin sa inyo yung ating ibinabasura. Kung ang has sa barn ay ma-process, meron pa tayong over 500,000 tons na pwedeng makuha. Ay, teka muna. Hindi pa tayo tapos. Yung water na tinatapon natin, pwede pa tayo makakuha ng 388,000 tons na tubig. At yung shell, hindi natin lahat yan, pag nagbenta tayo ng whole nuts, pati yung shell, binibigyan natin sa kanila. Di ba? Sa kanila na yon. Hindi natin mabenta na binigyan nyo na eh. Kaya yan ang, although madali para sa coconut farmer pera agad. Pero on the aspect ng pag-develop ng coconut industry, ay lalo tayong nawalan ng produkto. Dahil yung shell na imbis na gawin natin ganito, tingnan ninyo sa haro. Ginagawa nilang furniture and mga novelty items. Yan ang isang sa nila, manis nila. Pero pag nagbenta tayo ng whole nut, ay wala na yan sa atin. At ito ang pinakabago, ang coconut sap sugar. Ngayon, ang active na nagpo-produce ay ROP, Agricultural School Farmers Marketing Cooperative. Asan ka na, Magno? Andiyan ka pa ba? Yun, yan. Suki sa coconut sugar. Naman sabing, paano madagdagan ang domestic production? Kumbaga, ay utilization. Paano maragdagan na tayo mismo ay gumamit? Ang problema, sasabihin, mahal man ang coconut sap sugar. Mahal, pero may benefit siya. Ang sabi, ito kahit diabetic ka, pwede mong gamitin. Yan. Pwede mong gamitin dahil sa kagustuhan mong kumain ng matamis, yung brown sugar or white sugar, hindi pwede sa iyo. Ito pwede sa iyo. Yan. Sino ba diabetic dito? Ayaw umamin. Mauna na ako.
Kaya kailangan natin yan. Tapos, ang buko, meron kaming sulat sa BARM, Regional Government. Pwede po ba na lahat ng meeting nyo, ang iserve ninyo buko? Para, ang mabilhan nyo, mga farmer. Siyempre, hindi nyo man mabili sa trader yan, mabili sa farmer. Ewan ko kung sinusunod nila, hindi ko nasasabihin ha. Pero nagsulat talaga kami. Kasi mamaya, kami sumusunod yan dahil mamaya ang iinumin ninyo, buko. Tapos, okay, ang share, alam naman ninyo kung anong gamit niyan. Okay, next please. Ito, medyo magulo siya, pero mamaya i-explain natin yan. Yung mga opisina na nakalagay doon sa kaliwa, yan ang sinasabing implementing agencies na nasa batas na RA 11524 na makikihati sa pera ng coconut levy, pero may projects na o may functions na iniatang sa kanila na gagawin nila. Dahil ang gusto natin ay ma-attain itong gusto nating mga outcomes and impact dito sa kabila. Gusto natin na masustain ang increase ng farmers' income. Gusto rin natin na lahat ay makinabang. Kahit na yung walang lupa, farm workers na nabubuhay dahil sa nyugan ay kailangan magka-benefit sa coconut levy. At kailangan gumawa na tayo ng mga produkto na pwede natin i-export. Di galing dito sa farm. Yan ang ating pangarap para sa Coconut Farmers Industry Development Plan. Sa susunod na slide, ito, mas malinaw ang pagkakaano nito. Ito ang hatian ng pera ng coconut levy. Yang 75 billion, taon-taon, ang i-release dyan ay minimum of 5 billion. Pero yun na nga, pinati-hati na, tingnan nyo, may percentage. After sa bawat agency, kagaya ng, ano ba to? Sa Teka muna ha. Health and medical, ay, ilan yan? 10%. Kung 5 billion ang i-release, ibig sabihin 500,000. Tama ba yun? 500 million. Mahina talaga ako sa math. Next, scholarship na ang may percentage na, ilan yan? 8% na pangangasiwaan ng CHED. Ayan. Para sa coconut farmers lang yan. Tapos meron tayong infrastructure na pangangasiwaan ng DPWH. Bibigyan sila ng 10% para isagawa ito. Credit programs under Land Bank and DBP, 10% ang ibibigay sa kanila para ipautang. Sa CDA, bibigyan ng 5% para gawing cooperative ang mga coconut farmers, i-organize ang hindi pa na-organize. Ang PhilMec, doon sa mga gamit or equipment na kailangan para magkaroon ng coconut processing, bibigyan ng 10%. Ito namang intercropping at saka animal integration, ibibigay sa DA at the amount of 10% para makatulong sa ating intercropping and animal integration. Crop insurance, magkakaroon na tayo ng libreng crop insurance out of the 4% of the funds through PCIC. Pwede na natin i-insure ang new. And DTI will be given 5% para tumulong sa marketing support. Tulungan tayo ibenta ang ating produkto. And the training of farmers by TESDA and ATI will be allocated another 8%. 8%. PCA, tingnan ninyo ha, ang ibibigay lang sa PCA ay 15% para tamasiwa ng hybridization. While 5% will be given to the USDP card for research also into hybridization. So ganyan hinati-hati every year. Ganyan ang paano i-implement ang pera ng RA 11524. Pero PCA board ang mag-a-approve ng programa, kaya tayo merong Coconut Farmers Industry Development Plan. Yun ang susundin kung paano, anong mga projects na dapat gawin. Okay, next please. Guidelines. Kung sino lang ang nasa NCFRS, yun lang ang pwedeng maging beneficiary. They should be, pero ang maganda rito, hindi lang may-ari ng nyugan, kundi pati tenant at farm worker ay pwede.
Pero ang qualified lang maging beneficiary ay yung mayroong farms na 5 hectares and below. Bakit? Inuuna natin ang mga magniniyog na medyo kumbaga nasa medyo mahihirap na sektor. Yung mga may kakayahan ay pwede naman sila mag-apply sa programs ng PCA. Kasi bukod dyan, tuloy pa naman ang regular programs ng PCA na pinupundohan ng General Appropriations Act every year. Yung planting, replanting, fertilization, tuloy pa rin yan. At iba pang intercropping at saka small processing, tuloy pa rin yan under sa PCA. Scholarship, kahit tenants at farm workers ay pwedeng mag-qualify. Isa pa, yung sinasabi ko kanina, kailangan sunod sa Approved Coconut Farmers Industry Development Plan ang lahat ng projects at ang marirelease ay hindi bababa sa 5 billion annually pero allocated among PCA at saka yung mga implementing agencies na may sari-sariling percentage kung magkano ang kanilang share sa perang yon. Hindi hahawakan ng PCA, ibibigay diretso sa implementing agency. Next. Ayun sinasabi ko, tuloy pa rin ang mga proyektong ito under sa PCA. Aside sa 15% na hahawakan niya para sa coconut hybridization. Okay, next. Ito. Dito natin hihimayin ang lahat ng projects. Una, merong tinatawag na social protection for coconut farmers, tenants, and farm workers. Ano bang nandito? Nandyan ang scholarship. Nandyan ang crop insurance, ang health services, at saka empowerment, ibig sabihin na yung CDA, trainings by CDA. Yung mga binibigay ng PCA na incentives para sa planting and replanting, marami na sa inyo, mga recipients dito, ay kasama dyan. Ngayon, tingnan natin, paano ba ito isasagawa? Ito. Ay, bakit natin kailangan ng scholarship? So ito, pakitingnan nyo ito dahil tingnan ninyo kung sumasang-ayon kayo o hindi. Pwede mabag itong baguhin. At saka mag-suggest kayo kung ano ang pwede natin, paano natin lalong mapaganda ito. Sabi ko nga, ito ay propose pa lang. Ang educational scholarship para ma-increase naman ang bilang ng mga professionals sa atin. Yung mga scholars na yan ay kailangan dependent sila ng coconut farmer, tenant, or farm worker. Pero ang pwede lang kunin ay agriculture, agricultural engineering, at saka related courses like agricultural education, saka kung ano pa, basta related to agriculture. Ano may prioritization pa? Kailangan galing sa 5 to 6 plus municipalities. At ang basihan ng pag-screen ng scholar, 70% ay based sa kanyang academic performance. Ibig sabihin kailangan nasa mataas ang kanyang academic standing, kasi top 10, top 15, or top 20, mga ganon. And sa income, kung mababa ang income ng parents niya, mas lalo siyang qualified. Yan ang mga basihan kung paano pipiliin. Crop insurance, libre, ipa-insure ang mga nyog nyo up to 1.5 hectares. Libre ang premium, i-insure for 1 year. At kung sino mag-i-insure ng nyog niya, meron pang huwag lang natin hinihingi, no? Kung mamatay ka within the year, meron ka death benefit na 10,000. Buyag. Pero kung sakasakali, mangyari, may inaantay tayong 10,000 para sa pamilya. Ngayon, kapag naman may intercrop ka, o may livestock ka, may animals ka sa ilalim ng nyugan mo, pwede pa rin malibre ang insurance niya, pero mag-register naman kayo sa RSBSA Crop Insurance Program. Tatanggapin pa rin kayo. Okay? Ngayon, ito ang hindi pa natatapos kung paano gagawin. Health insurance or medical assistance. So, hindi ko pa ma-explain sa inyo. Pero kasama yan sa programa. May naka-allocate na Ang PhilHealth kasi, ayaw niyang tanggapin. Ano sabi niya, hindi kasama sa mandato namin yung ganyan. So, ang hinahanap ngayon ng PCA, private insurer na. Malalaman din ninyo yan, isa pa naman pupunta yan kundi sa inyo.
Malalaman ninyo sa bandang huli. Okay, next. Ayun ang para sa social protection projects ng coconut farmers. Susunod, itong coconut hybridization. Yung ating mga mambabatas nung gawin nila yung RA 11524, in-stress talaga nila sa PCA. We should plant hybrids dahil ang ating mga local varieties ay may hangganan o kaya may limit ang kanyang productivity. Kahit buhusan ng abono yan, up to 100 nuts per tree per year na lang ang kaya niyan. Samantalang kung hybrid, kahit aabot pa yun ng 300 nuts per tree per year, kung tama ang lupa, tama ang ating alaga. Yun nga lang ang problema. Ay kayo, alam naman niyo hybrid corn. Diba? I-compare niyo sa ating native na mais. Ang hybrid corn, kung hindi niyo abunuhan, ano mangyayari? Aso ano mangyayari? Hindi ka mag-abono hybrid corn. Wala. Failure ka. Alala. Pero kung nag-abono ka naman, binigay mo yung kailangan niya, ano mangyayari? Maraming maani. Okay. So yun. Yun din ang, kahit anong hybrid, yun din ang pangangailangan. Kailangan kasi natin na sa bawat puno o sa bawat ektarya, mas marami tayong makuha. Actually, ang computation namin ganito. Kung may piso kang ilagay sa bawat puno, ang balik niyan, 1.50. So walang ano na, kahit mag-invest ka o maglagay ka ng pera, pinakamaliit na yung 1.50 na babalik sa iyo. Pero kung di ka maglagay, hanggang piso ka lang. Kaya saan ka? Ibig sabihin tayo, matuto na tayo na gastusan naman natin ang ating mga tanim. Problema kasi sa atin, lagi lang tayong titingala eh. May bunga ka na ba? O wala? Diyan tayo nasanay. Oo. So DOST at saka state universities na makiki-collaborate sa DOST ang binigyan ng trabaho na mag-undertake ng research para sa hybridization. Kung saan naman ang malalaking farms o may seed farms, yung pagawaan na kung saan ipoproduce ang hybrid seed nuts, doon naman natin ilagay ang road network. Na doon, yun naman ang i-request natin sa DPWH. May pera pa rin ang RA 11524 para dyan. Ang pagpoproduce ng hybrids naman ay iniatang sa PCA at sa mga LGUs or SUCs na makikikollaborate para mag-produce ng hybrid seed nuts. Yan, ganyan ang ano yan. Ganyan ang sistema. So next please. Bakit ba tayo magtatanim ng hybrid? Para baka sakali. Dito sa barn, ang average na production ay 51. Bawat puno kada taon. Baka sakaling a minimum of 100 ay makuha natin kung magtatanim tayo ng hybrid. At saka para masiguro natin na may laging supply ng niyog dito sa ating integrated processing plant, meron dahil isa tayong BC or processing facility sa Basilan at saka sa susunod na mga itatayo pa natin processing facilities. Ang ating advantage dito sa barn ay tayo, we will put ourselves as panggagalingan ng mga halal-based na coconut products dahil tayo lang ang pwedeng gumawa nun. Nagtataka nga ako eh. San Miguel nakakapagpa-certify ng halal, hindi naman halal yung nagtatrabaho. Paano kaya yun, no? Ay, hindi ko alam kung paano yun. Pero dito sa barn, meron bang magsasabing as long as hindi Muslim yung nagtatrabaho doon? Yung ating produkto, hindi ba halal yan? Dahil wala tayo talaga inilalagay dyan na haram. Or at least nag-iingat tayo na hindi mahaluan. So, yun ang ating ipopromote na tayo, magpuproduce tayo ng halal-based na coconut products. Whether that is food or non-food. Ano yung non-food? Kagaya ng mga feeds na galing sa copra cake, copra meal. Yan. Next, maglalagay tayo ng seed farms
Kasi yung mga probinsya nating malalayo, kagaya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, ay para magkaroon naman sila ng easy access sa mga magagandang planting materials. Sa ngayon, ang nangyayari, kukuha pa tayo sa Zamboanga Research Center. Ibibiyahin natin ang napakamahal para lang makarating sa kanila. Dito naman sa atin, kukuha pa tayo sa Aruman, sa aming seed production center ng PCA, para lang bigyan dito ang Maguindanao at Lanao del Sur. Kaya gumagastos tayo ng malaki. Ngayon, meron na tayong dalawang itinatayong seed farm, isa sa Tawi-Tawi at isa dito sa Maguindanao. So hopefully, 5 years from now, meron na tayong source na sarili ng hybrids. Ang balak natin, gumawa tayo ng seed farm sa bawat congressional district man lang isa. At yung paggawa ng coconut hybrid, ma-transfer ang technology dito sa atin sa farm. Para hindi na lang tayo laging recipient, marunong na tayo mismo. Meron na tayong research centers dito sa SUCs at saka sa MOST farm na kaya nang mag-produce ng hybrids. Yan. So next. Ito. Ang criteria, farmer owners lang, yung may lupa lang ang pwede. Tapos, yung suitable ang area sa hybrid. Ang area ng hybrid pwede lang sa inland. Ibig sabihin, 2 kilometers away from the coast. 2 kilometers ang layo mula sa dagat. At kailangan flat. Ayaw niya sa bundok. Bakit? Madali siyang tamaan ng init. Madali siyang, sa drought. Hindi siya, pagka sobra init, madali siyang, tawag ito, magsuccumb. Hindi siya resistant sa drought. Ngayon, yung demand daw ng ating industriya. Wala pa tayong industriya dito, pero definitely, ang production natin ay sobra-sobra para sa kung anumang industries ang ating i-establish dito. Pang-apat, public and private investments, diyan tayo mahina. Hindi usually nagko-collaborate ang gobyerno at saka private industries. Pangalawa, ay pang-anim, interested ba ang farmer beneficiaries magtanim ng hybrid? At anong kakayahan? Diyan tayo medyo mahina. Interesado ang farmer pero ayaw gumastos. Kaya kailangan turuan at bibigyan muna ng support sa fertilization. Kaya kung hindi nga, sabi ni Suharto, wala ka raw makuha. Yan. Yung may experience sa hybrid. Next, ano-ano ang pwede natin gawin dito? Unang-una yung sinasabing on-farm hybrid seed production. Meron na tayong natanim dito mga dwarf. Kaya lang po, konti pa lang ang namumunga. Later on, in the future, pwede natin gawin yan. Kung sino yung mga nauna na dito nagtanim ng hybrid, kagaya ng UP Agricultural School, meron din dyan sa Ladjaboyan at meron pang iba dyan na qualified. Yun ang gagawin nating seed farm later on. Pangalawa, itong pollen production, kailangan din ng PCA na humanap ng magagandang tools, magagandang mataas na nyog na pagkukunan ng pollen. Meron nang na-identify sa Lanao del Sur at Maguindanao na magagandang mga varieties na pwedeng kunan ng pollen. Pero research centers lang ang gumagawa niyan. So, yun ang sinasabi kong mga technology na pwedeng i-transfer dito sa barn para yung ating mga local research centers na ang gagawa niyan. Pangatlo, next please. Ito, distribution, establishment, and maintenance. Magtanim tayo ng hybrids kung yun ang gusto ninyo. Pero ang tanong, ibibigay ba kung siya ay cluster, ibig sabihin dapat grupo yan na may organization o pwede na ba kalat-kalat? Yan ang itatanong namin sa inyo kung ano ang dapat. Ang kailangan natin sa barn na request ng mga probinsya ay over 1 million hybrid seed nuts. Request yan ng mga farmers sa iba't ibang probinsya ng barn through PCA. So yan. Kung mamaya bibigyan namin kayo ng kopya nito para reference nyo, pero tandaan nyo yung mga tanong na yan. Na yun ang gusto namin, tulungan nyo kami mag-isip. Pangatlong project, itong on-farm improvements or coconut-based farming system. Yan yung pag-aalaga ng hayop, pagtatanim ng ibang tanim sa ilalim ng nyugan.
Kanina yung pinagkatiwala ito sa DA. Or in our case, sa MAPAR. Pero titingnan natin kung, yan nga pala ang gusto kong sabihin. Ang isang diferensya natin dito sa BARM, meron tayong mga BARM Regional Government. Meron tayong mga ministry na hindi nakasama doon sa mga departments. Tama? Hindi na. Aayusin ngayon kung paano na ma-implement ng agencies sa BARM yung, let us say, DPWH, i-implement ng MPW, yung para sa DA, i-implement ng mga FARBARM, mga ganun ba? Yung para sa CHED, like scholarships, i-implement ng MBHT, ano yun ba? MBHTE, ganun ba yan? Tama ba yan? Oh, ganun. Yan ang inaayos ngayon ng PCA dahil hindi naman pwede na idiretso sa mga ministries. So, pero huwag na ninyong problemahin yun. Ang sigurado, hindi tayo iiwanan. Hanggat nandito pa kami para bantayan ang ating kapakanan, hindi tayo mapag-iiwanan dito sa BARM. So ito, livestock production, dairy production, ano yan, yung mga baka na gatasan, yan. At saka crop diversification, yan ay ipagkakatiwala sa DA. Ibig sabihin sila ang magdi-distribute ng intercrop at livestock. Samantala, ang ATI ay tutulong sa training at ang BTI ay tutulong sa marketing o pagbebenta kung maramihan na. Paano magiging maramihan yan? Pwede lang yan kung area o by organization ang pagbibigay at pag-aalaga. Ito. Kasi kung coconut lang itatanim mo, about 1,160 kilograms lang ng coconut products makuha mo per hectare. Samantalang kung meron kang intercrop o meron kang livestock, aabot hanggang minimum of 3,000 kilograms per hectare per year. Oh, ganito. Sabi ni Lester kanina, tingnan nyo, may munggo kami, may talong kami, meron kaming sweet corn. Sa ilalim ng nyugan. Kung hindi kami nagtanim, wala kaming libreng gulay araw-araw. No? Anak na libre sa amin, kung kwentahin namin yan, actually nagbenta na kami. Bawi naman ang aming kapital. Kasi naman ang karamihan niya kinakain namin actually. Pero yun nga, ipinapakita natin na hindi sayang ang pagniniyugan dahil mas malaki yung area na pwede pang taniman o pwede pang lagyan ng hayop. Para masuportahan din ang food security program ng BARM at saka para ma-adapt natin ang sinasabing zero farm waste. Ibig sabihin, wala dapat matapon. Kasi yung dumi ng hayop, ilagay mo dyan sa puno ng nyog, abono na yan. Yung mga yung pinagtabasan, ilagay mo na rin dyan sa puwit ng nyog, abono na rin yan. So yan ang sinasabing zero farm waste. At para maituro natin sa karamihan sa farmers natin, itong sinasabing farm diversification system. Kumbaga, hindi lang nyog dapat ang laman, kundi lahat ng tanim na pwede natin ilagay. And finally, yun pa rin sinasabi ko na ipupush natin na ang BARM ay maging halal agroeconomic corridor ng mga produktong nyog, high-value crops at saka livestock or poultry. So, sino ngayon ang qualified sa livestock? Ay wala namang hindi suitable na area sa atin, no? Para sa livestock. Pero ang under the law, ang atin lang pwedeng bilhin ay native breeds lang, hindi yung mga hybrid na livestock. So, native na goats, native na cattle, at native na manok. Intercrops. Ang pwede lang under sa batas na ito ay coffee and cacao. Pero sa aming experience, hindi tayo masyadong bagay sa kakao. Kasi ang kakao matrabaho. Karamihan ng kakao sa totoo lang na pinamigay natin, medyo hindi masyadong naalagaan. So, in identified areas, ang kape, ang pwede pa nating gawing intercrop. Kasi yan lang ang limitado dito na pwedeng ibigay. Yung ibang intercrops na gusto ninyo, dito sa PCA regular programs pwedeng request parameters lang at papunta sa mga shared processing facilities
o yung may on-farm improvements. So hindi pwedeng sabihin, uy, sa bahay ko, magawa ako ng kalsada. Yun. Ito naman, kailangan ipursige ang organization ng coconut farmers, yung hindi pa na-organize. At yung hindi pa nagiging cooperative, ay kailangan i-cooperative na dahil alam nyo naman, lahat ngayon ay kailangan cooperative ang passes para makakuha ng kung anumang benefit sa gobyerno. Utang man yan o grant. Tama ba? Tama ba? Kailangan cooperative. So ang training, ito ang mga agencies na involved para sa pagtulong sa atin, lalong-lalo na ang CDA, para ma-organize ang mga farmers natin. So next. Ito. Ayan. Kung unorganized ang farmers, at nabilang namin ay 197 ang walang organization, ay sila ay tutulungan ng CDA na maganda ng training sa CDA at TESDA para ma-train sila paano mag-organize. Kung CFO ka na, ang priority ay i-register sa SEC, meron tayong 910, ititrain din ng ATI at CDA kung paano maging cooperative. At saka paano sila makasali bilang farm business school at tuturuan sila paano gumawa ng business plan. Pero kung cooperative ka na ang bilang namin dito sa farm ay C50 pa lang, yung active di na namin binilang yung hindi gumagana, yung hindi active. Tutulungan tayo ng Land Bank or DBP, i-train nila tayo tungkol sa leadership, entrepreneurship, and business management. Tapos tutulungan din tayo sa financial management and bookkeeping ng TESDA at DTI at other technical training na gagawin ng TESDA, CDA at PCA. So yan, lahat yan ay available para sa inyo. Depende kung ano ang inyong level. Siyempre, ang unang-una na makikinabang dito, cooperatives. Pero ang pakiusap ko, huwag tayong mag-cooperative ng dali-dali lang para lang maging cooperative ang ating pangalan. Kasi kung cooperative na wala namang handa, hindi naghanda bilang cooperative, cooperative patay-patay din ang labas. Huwag na tayong, kumbaga, iwasan na natin yon. So, pinakahuling programa na nasa RA 11524, itong ibinigay sa Land Bank at DBP na pautang. Kaya lang, dadaan pa rin sa CFO o cooperative para ipautang sa farmers. Hindi pwedeng individual ang mangutang. Kung ang individual farmers may ibang programa na pwede nilang i-apply sa Land Bank na qualified ang individual farmers. Pero sa RA 11524, CFO and cooperatives lang, tapos yung membro, sila ang mangungutang sa cooperative. Bahala na kayo kung ano ang inyong paraan. Kung Islamic lending, depende na sa inyo yan. Okay. So meron pa ba? Okay, ways forward. Ano ba susunod na gagawin pagkatapos nito? Pagtapos na natin yung ating plano, isasabit namin yan sa Bangsamoro Economic Development Council para i-endorse nila. Para masama na sa National Coconut Farmers Industry Development Plan. At inshallah, 2022, kasama na tayo sa mga makikinabang. Pero kagaya ng sabi ko, huwag natin i-expect na malakihan kaagad yan. Dahil maraming regions na naghahati. Ang sisiguruhin lang natin, meron tayo. Ang isa pang tanong na gusto namin itanong sa inyo, sa lahat ng programang yon, ano ba ang dapat natin unahin? Yung kumbaga, mararamdaman kaagad natin or makikinabang agad tayo. Yan ang ano. Tapos i-prioritize nyo ba? Ito ang una, number 2, number 3. There are at least 5 programs there. Mamaya sa workshop, ipapakita sa inyo. Pero yun ang nakalimutan natin, pakitandaan na lang. I-prioritize nyo, kayo na ang magsabi, ano ba ang dapat unahin sa BARM na programa? Yung madaling makuha. Yan. At maraming makikinabang. Yan. So, ipakilala ko lang sa inyo itong isang taong ito. Sabi kasi, saan ako? Yan,
cost benefits. Ayan. Pakilala ko sa inyo, sunod please, si Conrado Sotomayor. Outstanding coconut farm. Nandiyan lang siya. Kapitbahay niya, nasa North Cotabato. Bakit? Ano ba siya? Sige, next please. Meron siyang 2.15 hectares na new gun. Tapos naglagay siya ng, next please. Next please. Ayan, naglagay siya ng banana, pomelo at kakao. Ibig sabihin, nag-intercrop siya. Next. Naglagay pa siya ng mga hayop. Ayan. May fish pan pa siya. Tapos nag-produce pa siya ng sugar ng sarili niya. Anong nangyari? Ayan. Kung coconut lang siya, ang magiging income lang niya 90,000 net. Pero dahil sa may iba-iba pa siyang produkto na kukuha, ang naging total net income niya 254,000. Siguro naman pangarap natin lahat yan. Na maging ganyan tayo. Huwag tayong maging kontento sa 90,000. Doon tayo sa 254,000. Yan sana ang dapat attitude ng lahat ng merong new gun, tenant man siya, or farm worker, o farm owner. So next please. So maraming salamat. Let us think. Wow, coconut. Okay. So dyan nagtatapos ang ating presentation. Medyo maraming iisipin, pero para sa atin lahat yan. And so, let's have lunch and let's pray afterwards.